What's up mga brothers on the wheels? Nandito tayo ngayon sa Pecon Apalit branch. Ayan, so first time ko po dito nga bumisita sa kanila. And wala tayo ngayon nakitang stock masyado dito sa branch nila mga brothers. Wala dito yung pinunta natin na ADB 150 at saka yung Victorino 250 nila na B-twin engine. Pero luckily, sabi sa akin dito na meron sila sa Bulacan branch. So pupunta tayo doon para inspeksyonin. Pero sa ngayon, tingnan muna natin tong Rev X125 nila kasi na-catch yung attention ko sa motor na ito. Pinagkamalang ko nga, akala ko 150cc ito. Napaka-bulky niya, no? Napaka-brusco niya. At the same time, yung harapan niya mga brothers, napaka-aggressive naman. Makikita niyo yung tulis, yung mga cuts and curves ng fairings niya. Modernized. Ayan mga brothers, no? Tapos pagdating mo dito sa gilid, ang ganda rin gumilid ng motor. Ang laki ng gulay board, may utility hook, may palikpik, running board, ayos na ayos, swabing-swabe. Tapos ito po, may air intake dito. So napakagandang motor pagdating sa kanyang body design. Kaya wag na natin patagalin mga brothers. Introhan na natin. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Alright mga brothers, no? Inspeksyonin natin yung motor para makita natin, no? So first of all, buksan muna natin yung kanyang ignition. Ayan, so naka-anti-theft na to mga brothers. Ayan. Tapos wala siyang gasolina ngayon, so hindi natin siya i-start yung makina. So pwede. Maririnig nyo lang yung starting motor niya, no? So dito sa gauge niya mga brothers, meron siyang parang classic approach dito ng analog meter niya. Tapos the same time, meron ditong maliit na digital meter. Nandito yung time, yung odometer mo, and then ito yung speed meter mo dito sa analog. And also meron din siyang miles per hour. Ayan. Tapos ito, meron siya dito ng fuel indicator. Okay? Tapos meron din siya dito kung anong araw na siguro. Ito, Tuesday ito, may nakalagay. So na-adjust naman. And then nandito yung mga buttons. Tapos meron ditong indicator, yan. Good thing magkaiwalay yung left tsaka right. Ito sigurado high beam ito. Ayan, no. So pagdating dito sa ibabaw mga brothers, ito yung left and right niya. So left side ng handlebar niya. Tapos busina. Okay din yung busina. Tama lang naman, hindi naman din kalakasan, hindi rin naman mahina. Handle grips, quality. At the same time, meron siyang aftermarket na rito na N-bar, which is good. Ito nakikita ko ito, no? Goods na goods to. Brake lever niya rito sa likod. Okay, pisil-pisilin. And then dito sa kanan, makikita natin yung electric button niya, starting niya. And then on and off ng park light at saka yung headlight niya. Throttle, okay ang pre-play. And okay din dito yung kanyang N-bar. Ito yung lever dito sa unahan, no? Hindi display, okay din. Side mirror, sa akin, hindi ka maselan. Okay naman sa akin, no? Ganda yung pagkaka-design. And also, standard naman din dahil malayo, no? Papalayo. So, pag papalapit kasi yan mga brothers, hindi yan standard. Kaya kailangan yung salamin para siyang wide angle, papalayo siya. Okay, so punta tayo dito sa unahan mga brothers. Pag approaching dito sa unahan mga brothers, isa ito sa mga nagustuhan ko yung mukha nitong Rev X125 nila, no? Dahil napakaganda. At the same time, projector na yung kanyang LED lights, no? At the same time, at meron na rin siyang LED na daytime running lights. So ang ganda. Pagka very imposing yung motor pagka nakikita mo sa daan. Ayan, di ba? Tapos pagdating dito sa kanyang telescopic port, napakaswabe din. Dark silver ang kulay at may port boots din ito para sa protection sa dumi. Yung mags niya, formado rin, no, na makapal. I think this is around 3 inches ang lapad nito. Tapos ang dimension nito, 13 inches, 130 by 60 ang lapad ng gulong. So ang ganda. Kala mo maxi scooter na. Yung ganitong size pang maxi scooter na. Good thing, tubeless na rin ito mga brothers, no. Yan. So pagdating dito sa gilid, makikita natin yung kanyang turn signal lights. LED na rin, napakaliwanag mga brothers. Ayan. Kabilang side, ganun din, no? So, ayan, no? Kitang-kita kahit maliwanag ngayon, no? So, patayin natin mga brothers. Dito sa kabila,
makikita na natin yung kanyang malapad na floorboard, no? So battery niya nandito, no? Kaya we expect yung compartment sa underseat malaki. Ayan, tapos may utility hook. Tapos yung ignition na key nyo nandito na anti-theft ang kanyang features, no? Iwas nakaw. Tapakan ng pillion mga brothers, okay? Quality, no? Aluminum, bakal na rin. Ayan, natitiklop, nagkiklik. Sporty muffler ang kanyang dito, tambucho. At the same time, maganda yung muffler guard. At gusto ko yung ganitong quality ng plastic. Flexible siya, no? Kahit maano mo, matumba mo motor, hindi ito basta-basta mababali. Okay, so makikita na natin dito yung right side ng makina. So mga brothers, ito isa 125cc, air-cooled siya, no? CVT automatic. Ang kanyang fuel system is carburetor pa, okay, no? Ayan. So maganda naman dito mga brothers, sa likod, disc brake siya. Ayan. 'Di ba? So harap at likod, disc brake, wala kang po problemahin, pero 9 ABS to. Pero good thing, disc brake yung likod, no? Yung size ng gulong ganun din, 130 by 70, tama ba? 130 by 60. Sorry. Ayan, tapos 13 inches din na tubeless. Okay? Ang shock niya mga brothers is single dito sa likod, but good thing this is adjustable. So pwede mo i-adjust kung anong design na play ang gusto mo. Yung kanyang air cleaner, ito. Ayan, tapos ito yung panggilid, no? Sabi sa akin dito, this is a GY6 engine, no? So goods na goods to kasi wala kang po problemahin sa mga aftermarket na parts kahit sa mga local shop dahil kasi ito akma o pwede o sukat sa Honda GY6 na makina pagdating sa scooter. Ayos na ayos dahil meron siyang kickstart dito. Tapakan ng pillion, okay? So now, buksan natin ang kanyang underseat mga brother para makita nyo. Turn nyo lang dito yan. Sas bubukas na. Ayan. So napakalaki ng kanyang underseat, no? Kasya daw ang isang open face na helmet. Sabi sa akin dito ni Sir Bert, no? At nandito yung tools, yung manual kasama yan. 6.3 liters yung kanyang gasolina. Dito pa sa ilalim na upuan. Yan, goods na goods, no? Hindi ka na mabibitin kahit mag long ride ka. Isa pa sa features ng motor nito mga brothers, yung kanyang racing upholstery. Yan, na masasabi ko na makapal and also malapad ang kanyang foaming, no? Hindi ka mamumblema rito kahit mag long ride ka dahil kahit anong lapad ng katawan mo, komportable ka rito. At the same time, pati yung pillion. Yung hawakan ng pillion dito, okay din dahil magandang hawakan. At the same time, stylish na rin siya na nakasunod dito sa hulma ng fairings. Ayan. Buksan natin ulit. Yan, so ito yung taillight niya, no? Ganda. Naka-split na dalawa. May reflector dito. At the same time, may integrated lights dito yung plaka ng Pecons, no? O, kung papalitan mo na siya ng plaka mo. And then, signan natin yung turn signal lights. Ayan, no? LED na rin dito mga brothers. Tapos, yung left, try natin. Ayan, alright. So ngayon mga brothers, test naman natin yung kanyang seat height, no? Tsaka yung comfort niya pagka sinakina natin yung motor. So ayan mga brothers, no? Nakaupo na tayo ngayon dito sa Rev X125 ng Pecon. Okay, no? Ngayon may kita niyo mga brothers na nakatingkayad ako. Bakit? Kasi nga malapad yung kanyang upuan. Kahit mapapansin ko mababa lang yung seat height niya. Pero yung pang upuan niya kasi mga brothers, pang maxi scoot na no? Kaya tumingkad ako. Pero good thing, komportable ang lapad ng foam. Tapos ang kapit ng upholstery nito, which is sabi dun sa version niya, sa features niya, naka-racing upholstery to. Dun sa mga racing bike ang gamit. Ayan, tapos yung floorboard, malapad. Ayan, makikita nyo mga brothers, size 7 yung pa ako. Ayan, may option ako dito kung marami talagang dala, no? Tapos meron din dito, pwede pa nga dito kung gusto nyo. Ayan, so kabilang side, tingnan natin. Ayan, okay. Yung riding position niya mga brothers, para sa akin is upright, no? May kataasan yung handlebar niya, which is goods na goods, no? Kasi may mga ibang scooter na mababa siya. Pero ito, saktong-sakto sa akin. Tapos yung turn radius ng motor, malaki din. So hindi ka mahihirapan magmanubra, lalo na kung nasa mga may sisikip ka na parking lot, ayan, sa mga makikipot na daanan o traffic, ayos na ayos ito. At kahit nakatingkayad ako, napupush ko naman yung motor. Ayan. So hindi siya ganun kabigat. So, tamang-tama lang. So mga brothers, nakaikot na nga tayo dito sa Rev X125 nitong Pecon. And by the way, meron sila ritong tatlong unit, no? Ito yung white and blue, and then
para mas maganda tong matte black eh. Ayan oh. Kung mahilig kayo talaga sa black lahat ng kulay nyo, ito yung isang unit, no? So okay din, pakaganda. So nagustuhan ko yung white tsaka blue eh, mas imposing para sa akin eh. Pero ang dating nito parang ano siya, parang RFI 175 din ng long hair, ganun yung pagkakamukha niya. Ayan, so tingnan pa natin yung isang unit dito. Yun oh. Para pag nakita nyo humarap. O, di ba mga brothers, guwapo. Ayan. So mga brothers, huwag nyo kakalimutan mag-iwan ng comment tungkol sa motor na ito, and shoutout sa mga staff ng Fecon Afalit branch, no, sa pag-welcome sa atin dito para mag-vlog. Ayan. Bye, have a great time.